notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Reaksyon mo, Birada ko! Ayun, good morning po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin sa abroad, maging ating mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa umaga pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin na itong dalawang tao na kilalang kilala. Lalong-lalo na po itong si Sara Duterte at maging itong si Kibuloy. So yan po yung ating topic sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan. Okay, unahin po natin ito pong naging pahayag po nitong ni Sara Duterte tungkol po sa isang party list, yung ACT Teachers party list na pinangungunahan po, kung di ako nagkakamali, ni Franz Castro. Isa po ito sa pinakamahigpit at talagang pinakamortal na kalaban nitong ni Sara Duterte. Kasi nakita nyo naman, doon po sa Senado, sa Kamara, isa si Castro sa pinaka talagang nagpupursige na magtanong para malaman kung saan niya dinala yung 125 million pesos at iba pa na kung saan ay ginamit ni Sara na walang ebidensya na mailalatag kung saan niya ito ginamit, So, galit na galit itong si Sara Duterte. Halata naman po yung galit niya talaga. Dahil nga sa itong si Franz Castro po ay isa sa mga congressman na talagang nagsisiwalat at naghahayag ng mga kabulukan, mga kasinungalingan o pang-aabuso nito pong ni Sara Duterte. Ngayon, meron po siyang ipinilabas o pinost na video. Kung di ako nagkakamali, ito ay nakuha ko sa TikTok. Nakalimutan ko kasi sa Facebook. Pero nasave ko naman. So, meron po siya sinabi dito. Ito't pakinggan ho natin o panoorin po natin, mga minamahal kong mga kababayan. Sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan nyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, hindi ko alam. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. Okay, dito po, hindi po niya dito nabanggit si Franz Castro, kumbaga parang ang dating sa salita niyang ito, nagpapahiwatig siya o nagpaparinig siya sa nasabing grupo, party list. Ang nominee po kasi ng party list na ito ay siyempre si Franz Castro, diba? So, kung maaalala nyo po, si Franz Castro po ay nahatulan po ng kasong child abuse dyan po sa Tagum Court yes, tama. Diyan po sa Tagum Court. Diyan sa Tagum City. Kasunod yata niyan, Panabon na. Tapos
Panabo ba? Davao City, yon. Yun ang magkakasunod dyan eh. So, ang pagkakaalam ko po kasi, mga minamahal ko mga kababayan, hindi ba nga si Franz Castro, isa sa mga naghanap, nagtanong dito po kay Sara tungkol po doon sa confidential fund o intelligence fund na hindi niya mailabas o mapaliwanag ng maayos sa taong bayan. So dahil doon, tila napahiya po itong si Sara Duterte na nagmukha talaga siyang magnanakaw, o natuklasan siyang magnanakaw dahil po kay Franz Castro. Kung maalala nyo nga din, di ba? Pati kay Risa Ontiveros, nung pumutok yung isyong sinabi niyang wala akong respeto sa kanila. Isa po doon si Risa Ontiveros sa talagang inaway o talagang kinasusuklaman nitong ni Sara Duterte dahil nga sa isa din si Risa Ontiveros sa talagang naglahad ng kanyang mga kasinungalingan o naglantad ng kanyang pang-aabuso sa paggamit sa pera ng taong bayan. Ngayon, sabi niya dito, parang hindi daw parang hindi daw karapat-dapat o parang hindi maganda. Ngayon, alam niyo po, yung nangyari po kasi kay Franz Castro, ito'y ayon lamang po sa akin ito'y sa sarili ko pong opinyon, sa sarili ko pong pagkakaalam. Simula po kasi nung inimbestigahan ni Franz Castro, itong si Sara, kung hindi po ako nagkakamali, yung may hawak po ng kaso niya, nito ni Franz Castro, ay tila nabulungan. Nabulungan o nabigyan para lamang papangitin o sirain itong si Congresswoman Franz Castro. Sa madaling salita, ginamitan ng manipulasyon, ginamitan ng pera, ginamitan ng impluwensya para nang sa ganon, mayroong rason itong si Sara na sirain o batikusin itong si Franz Castro. Ngayon, yung istorya po kasi dyan sa sinasabing kaso ni Franz Castro na child abuse, hindi po talaga child abuse yun eh. Kung talagang iisipin niyo po, si Franz Castro po bilang isang teacher, alam niya kung ano ang makakaganda para sa isang bata. Ano yung mas maganda para sa isang batang wala pang alam sa buhay. Nung si Franz Castro po ay napunta sa kabundukan, sa mga liblib na lugar, nakita niya yung sitwasyon na halos ng mga kabataan sa kabundukan dahil nga sa walang panggasto sa pag-aaral, so hindi na yun yung nagiging focus ng mga kabataan kundi magtrabaho na lang. Ngayon, dahil yung ibang mga kabataan ay napapagod na magtrabaho, iniingganyo sila ngayon ng mga komunista na sumama na lang sa nasabing grupo, hawak ang armas, hindi sila magugutom. Pero, gagawa sila ng hindi maganda. Diba? Ano yung hindi magandang magagawa nila? Yung lumaban sa gobyerno. Yung makipagdigma laban sa pamumuno ng panggobyerno o ng gobyerno mismo. Kaya naisip ni Franz Castro na yung mga kabataan sa kabundukan ay alisin, isama sa kapatagan nang sa ganon mabigyan ng tulong. Nang sa ganon ay hindi tumahak sa maling landas. Ang problema lang dito,
Nagalit ngayon yung NPA. Ngayon, pag sinabing NPA, ang kanila bang saklaw, ang kanila lang bang koneksyon ay sa kabundukan lang pa? No. Hindi po. Ang NPA po ngayon, mayroon po tayong mga nasa gobyerno na supporter po ng NPA. Mga empleyado ng gobyerno, iba po dyan. Kabilang po sa grupo ng New People's Army. Hindi lang po sila nagpapahalata. Para po sa kaalaman nyo. Ito, example na lang. Sara Duterte, empleyado ng gobyerno yan. Pero NPA yan. Si Rodrigo Roa Duterte, NPA yan. Yan po ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan. Narinig nyo naman dito, minsan, inano ko na po dito, di ba? Ipinalabas ko itong mag-ama, sumisigaw, mabuhay ang NPA. So sa madaling salita, ginamit ni Sara yung nangyaring yun, no? Para lamang masira si Franz Castro, kahit maganda po ang kanyang motibo. No? So ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, eto na yung magiging usapin. Ngayon, sabi niya, hindi daw maganda para sa isang nominado ng isang party list na tumakbo o bumalik sa posisyon bilang isang congresswoman o kinatawan sa nasabing party list. Dahil ito'y may kaso ng child abuse. Pero kung tatanungin mo, kung iisipin mo nga naman, mukhang mas hindi maganda yung ginagawa ni Sara Duterte. Bakit? Sa tingin ba ni Sara Duterte, sa pagnanakaw niya, hindi niya naaabuso ang karapatan ng mga kabataan na dapat sana ay nakakatanggap ng tulong mula sa gobyerno? Di ba? Di ba? Sino kaya sa kanila ang mas umaabuso? O umaapi sa mga kabataan? Hindi ba si Sara Duterte na kung saan inaabuso niya ang mga kabataan sa pamamagitan ng kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan na dapat mga kabataan ang nakikinabang nito? Ilang mga kabataan sa DepEd o mga mag-aaral na nag-aaral sa public school ang inabuso ni Sara? Diba? O yung feeding program at yung iba pa na mga proyekto ng DepEd o ng DepEd na dapat sana'y mapakinabangan ng mga kabataan, isang napunta sa sarili niyang bulsa. So, kung susumahin natin, mas child abuse yun. Kaya lamang, hindi lumilitaw dun yung usapin ng child abuse dahil ang gustong palitawin at ang kaso na ikakaso sa kanya dito ay hindi child abuse. Diba? Pwede siyang kasuhan dito ng plunder. Diba? Pwede siyang kasuhan dito. Di naman tayo kasi abogado. Pero para sa akin kung meron man ditong umabuso sa karapatan ng mga kabataan, ay si Sara Duterte yung nagsasalita. Mantakin ninyo ang galing ni Sara magsalita. Pero kung titignan niyang mabuti, mas marami siyang inabuso. Kaya lamang, dahil nga siya ay Vice President, may pera, maraming galamay, di ba? Hindi siya nakakasuhan. Hindi siya basta-basta na kakasuhan ng korte dahil mismong yung mga nasa korte, abogado, judge, piskal, ay nakakaramdam ng takot dahil nga sa alam nila kung ano ang kayang gawin ni Sara Duterte. Na kung saan mas grabe ang ugali kaysa sa kanyang ama. Nakukuha ninyo. Kaya nga, ano man ang sabihin ni Sara Duterte sa kanyang mga kalaban ay pwedeng ibalik agad sa kanya. Kasi kung meron man dito ang makasalanan, alam naman natin yan. Kung meron ditong nakakagawa ng malaking kasalanan, wala nang iba kundi si Sara Duterte. Diba? So,
kung meron man ditong hindi karapat-dapat na magserbisyo sa taong bayan o magkaroon ng katungkulan sa gobyerno, ikaw yun, Sara Duterte. Ikaw yun at wala nang iba. Kung si Franz Castro, sabihin na natin ay may naabusong nasa 3 o 4, pero alalahanin mo, Sara Duterte, ikaw, milyon-milyong kabataan. O, sa palagay na natin, huwag na natin ilatag doon sa milyon. Libu-libong kabataan na mag-aaral, na nag-aaral sa public school, ang niloko mo. Ang tinanggalan mo, na kung saan tinanggalan mo ng karapatan na makinabang sa pera ng taong bayan o sa pera na nagmumula sa tulong ng gobyerno. Naintindihan mo yun, Sara Duterte? Kaya huwag kang magsalita kung alam mo sa sarili mo na mas higit kang makasalanan o higit kang masama sa taong pinapasama mo. Sana nakuha niyo, mga minamahal kong mga kababayan, yung punto po natin dito. No? Kaya kung ako sa iyo, Sara, manahimik ka na lang. Kasi kung meron man ditong walang kwenta, ikaw na yun. Kung sino man dito yung baboy, hudas, sabihin na lang natin na magnanakaw at walang kwenta at umaabuso sa pera at kapangyarihan, ikaw yun. Alam namin, Sara Duterte, galit ka lang kay Franz Castro dahil siya ay isa sa mga congressman na nagsisiwalat ng baho mo at ng katiwalian mo. So, ganun pa man, salamat po sa ating mga kababayan. So, muli po, tulad po sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.